katabi na maganda ka pa sa gabi. Naniwala kayo? Naku, mga uto-uto talaga. Pero syempre, lahat naman tayo, no? May angking kagandahan at kagwapuhan dahil ginawa tayo ng Diyos. Amen? So yung title natin ngayon ng recollection ay Paghahanda kasama ni Maria. Dahil katatapos lang natin magpiesta, Immaculada Concepcion, at ang patron natin ay si Mama Mary, sigurado ko marami na kayong narinig at naranasan na Advent Recollection. So this time, maganda siguro na i-connect naman natin kay Mama Mary yung ating recollection. Pero bago yan, pwede po bang mag-request na punuin natin yung mga upuan dito sa unahan, please? Maraming salamat po. No, punuin natin yung mga nasa unahan. Naku, kahit nasa likod, magtatanong pa rin ako. Ha, punuin natin, ha? O dito po, marami pang space. Yung mga nasa likod po dyan, please. Lipat po tayo dito. No? Ayaw nyo talaga? Ginagalit nyo ba ako? De, joke lang. Sige na po, lipat na tayo. Hindi tayo magsisimula hanggat hindi kayo lumilipat. Sige na, ha? Move lang tayo ng konti, mga kapatid, no? Dito sa unahan. Yan. Ayan, maraming salamat po sa inyo, no? Thank you very much. Kahit kailangan pa kayong pilitin ng konti. Yan. Ayan. Dahil bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng konting icebreaker para magising-gising naman tayong lahat. Kasi I'm sure, naantokin kayo sa akin. Dahil sa Quiapo, pag nagmimisa ako, naku, ang daming inaantok. Kaya ngayon, tignan natin. Sigurado ko meron dito makakatulog. At dahil dyan, itong mga to ay ang Group 1. Group 1. Tapos mula dito, hanggang doon kay ate na nakakulay pantone, na parang flesh, yan, kay ate na maganda, yan yung Group 2. And then the rest, yung Group 3. Tayo nga yung Group 1. Ang bagal. Ano ba yan? Ang group nyo ay Pizza Hut. Oh, Pizza Hut, no? Pizza Hut. Anong itsura ng Pizza Hut? Sige nga, i-shape nyo. Yan. Sige nga, Pizza Hut. Pizza Hut. O, sige, sit down. And then, yung group 2, tayo yung group 2. Kayo ang group ng Kentucky Fried Chicken. No? Kentucky Fried Chicken. Ano yung itsura ng Kentucky Fried Chicken? Ganon. Pero, may lahing pato, kaya gumaganon. Yeah? Sana nakapag-flanax kayo, no? Sana may baon din kayo mga salon pass. Okay, upo na. At yung group 3, tayo nga yung group 3, sa likod natin dyan. Thank you. Kayo ang grupo ng McDonald's. At syempre yung McDonald's, yan. Okay, simple lang naman ito. Una, dahan-dahan, maupo po, ano? Pag sinabi yung fast food nyo, tatayo kayo kasama nung action. Sample na natin, no? McDonald's. Nako, mabagal. Kentucky Fried Chicken. Pizza Hut. Tatayo, syempre. Unless mababalian kayo pag tumayo kayo. O sige ha, dahan-dahan tayo. Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, no, Pizza Hut, Pizza Hut, oh. Ba't nakatayo pa rin kayo? Tapos na kayo, ha? O sige, upo ha, ulitin natin. Alert ha. Nako, slow pa lang to. Paano pag number 3 na tayo? Number 1 pa lang to. Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, no, Pizza Hut, Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. Competitive tong group na to, ha? O sige, ha, mas pabilisin natin.
Pero wag niyo akong sisihin pagka sumakit yung mga balikat niyo, ha? Ready? Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut, Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. Nako, walang ka-challenge. Bilisan pa natin. Ito na yung number 3. Ready? Ready na ba kayo? Hindi na talaga umupo. Baka mahirapang maupo mamaya eh. And, wala pa. Ano nga ba yung umpisa nun? Talagang ready. Ready in 3, 2, 1. Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut, Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. McDonald's, 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 McDonald's. Madaya kayo. Dapat pag dalawang McDonald's, 2 beses din kayong gaganon. Ulitin nga natin, McDonald's, McDonald's. Oh, nako, para may naririnig ako nagkakrak, ha. O sige, last na, ha. Ready? 1, 2, 3. Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. Pizza Hut, oh, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. McDonald's, 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 Kentucky Fried Chicken, oh, Pizza Hut. Palakpakan naman. O, gising na bang lahat? At dahil dyan, mag-pray muna tayo. At kung alam niyo yung kanta, sumabay lang kayo. Magsitayo po ang lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli, magandang gabi po. And welcome sa inyong Advent Recollection. I'm Father Chris, sabi nga kanina ni Father, no? And siguro ina-expect nyo kanina mukhang Chinese, no? Pero hindi. Galing lang ako sa seminary sa LMI na nagkikater sa mga Chinese, and our congregation, or rather the society, we have the preferential option to serve the Chinese and the Filipino-Chinese, hindi lang dito sa Pilipinas, pero maging sa ibang bansa. And ngayon, nasa Quiapo, pero in the near future, magkakasama-sama na tayo sa ayaw nyo at sa hindi. So, malas nyo. And next slide, please. No, unang-una, meron ako ditong nilagay na passage from Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So, ano namang kinalaman yan kay Mama Mary? Yung mga salitang ito ay para kay Jeremias. Pero yung mga salitang ito, hindi lang pwede para kay Jeremias, pero para rin sa bawat isa sa atin. Para din siyempre kay Mama Mary. Dahil ang bawat isa sa atin, magmula pa ng likhain ng sanlibutan, lahat tayo nasa isip na ng Diyos. Naniniwala ka ba doon, ate? Lahat tayo nasa plano na ng Diyos. Ganon din si Mama Mary. So, ibig sabihin, si Maria, sa simula pa lang, bahagi na talaga siya ng plano ng Diyos sa kaligtasan nating lahat. So from the very beginning, nandun na rin si Mama Mary. Hindi pa nandun siya physically, pero nandun na siya sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ding lahat, kahit sa simula pa lang, nag-decide yung Panginoon na hindi pwedeng umiral ang mundo kung wala tayo. Kung papaanong kasama si Jesus, ang Espiritu Santo, at si Mama Mary sa buong plano niya ng kaligtasan, ang bawat isa din sa atin kasama sa planong yun. And therefore, kung si Mama Mary naghanda sa pagdating ng ating Panginoon, ang paanyaya naman niya sa atin ngayong gabi ay kasama siya o kasama natin siya sa paghahanda sa unang pagdating ng ating Panginoon, sa darating na Kapaskuhan. Yan yung unang-una. Sa simula pa lang, kasama na sa plano si Maria. Sa simula pa lang, nandun na si Maria. So tingnan natin, no? Napakalaki talaga ng role ni Mama Mary. That even before magkaroon ng Advent, nandun na, kasama na sa plano si Mama Mary. Siya na talaga ang magiging ina ng Diyos. Next slide, please. So, Christmas is a reminder that everything about Mary is about Jesus. Kanina sinasabi natin sa simula pa lang, kasama na sa plano si Mama Mary. Pero lagi nating tatandaan na ang punot dulo ng buhay ni Mama Mary ay laging ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon lang naman talaga ng dangal. Nagkaroon ng pagpaparangal kay Mama Mary, walang ibang dahilan, kundi dahil anak niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi niya naging anak ang ating Panginoong Hesukristo, kung ako lang yung naging anak niya, siyempre, hindi natin siya bibigyan ng parangal. Hindi siya natin bibigyan ng papuri. Pero lahat ng tungkol kay Mama Mary ay laging tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, for example, ano yung rosary?
'Di ba sa rosary, dinadasal natin ang bawat misteryo. Ang misteryo na yon, kung titignan nating maigi, hindi tungkol kay Mama Mary. Laging tungkol kay Jesus. Pero sa rosaryo, tinitignan natin yung kwento ng buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mata ni Maria. Kaya nga, di ba, for example, yung joyful mystery, ano yung unang joyful mystery? The Annunciation. Sino yung nag-announce? Kanino in-announce? Kay Maria. 'Di ba? Pero tungkol saan at tungkol kanino yung announcement na yun? Tungkol sa kanyang ipaglilihi kay Jesus pa rin. At sa visitation, makikita natin, dinalaw niya si Elizabeth. Pero ano pa rin yung bottom line nun? Nagtatalon yung anak ni Elizabeth dahil naramdaman nandun ang Panginoon. At ano yung pangatlo? Nanganak si Maria. Sino yung anak? Si Jesus pa rin. Ano yung pang-apat? Presentation. Sino yung pinresent? Tungkol pa rin kay Jesus, kasama ni Maria. At ano yung panglima? The finding of Jesus in the temple, tungkol pa rin kay Jesus, kasama ni Maria. So, ibig sabihin, makikita natin that kahit na marami tayong dinadalang panalangin kay Mama Mary, kahit binibigyan natin siya ng hyperdulia, ng pinakamataas na respeto, lagi na yung itinuturo ni Mama Mary sa kanyang anak. Kaya kung meron mang talagang naghanda ng husto para sa pagdating ng ating Panginoon, kung meron mang pinakanaghanda sa pagdating ng ating Panginoon, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Dahil even the nativity scene, kahit ang Belen, kahit na doon si Maria at si Jose, dadalhin at dadalhin pa rin niya tayo kay Jesus. Next slide, please. And so, sabi ni St. Paul sa Galatians, sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, but when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman. So ito yung pinaka-direct, no, na passage na mababasa natin tungkol sa Kapaskuhan, pero tungkol kay Mama Mary. Dito ine-emphasize na ang salita ay naging tao, ang Diyos ay naging tao sa pamamagitan ng isang babae. Sa pamamagitan ni Nino? Ni Maria. Ba't ayaw nyo magsalita? Ha? Sa pamamagitan nino? Maria. Ba't ka nagtatanong? Hindi ka ba sure? Siyempre si Maria, di ba? Sa pamamagitan ni Maria. Patunay yon ng ating Panginoon ay talagang naging tao. Siya ay talagang dumating. Pumasok siya sa isang pamilya, pumasok siya sa isang kultura, pumasok siya sa isang lipunan. At ang lahat ng yon ay nangyari dahil sa ating mahal na Birheng Maria. Dahil kung hindi nag-oo si Mama Mary dun sa angel, hindi natin alam kung anong mangyayari, syempre. Pero salamat, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay umoo, tinanggap niya na maging ina ng Diyos, at nangyari itong sinabi ni San Pablo, na sa appointed time, pinadala ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. At ang pangalan niya ay Maria. Babae, Jesus, ikaw talaga. Next slide, please. Now, pag sinabi nating Advent, no, ang ibig sabihin niyan, pagdating. From the word Adventus, pagdating. At pag sinabi nating pagdating, merong dalawang pagdating ang ating Panginoon. Yung tinatawag nating unang pagdating at ikalawang pagdating. Kailan yung unang pagdating, nanay? Pasko. Pinapagalitan mo ko?
Thank you. Palakpakan natin si ate, no? Pasko. Oh, may tunog pa yung microphone. O kailan naman yung ikalawang pagdating? Ay po. Ha? Kahapon? Kailan tatay, yung ikalawang pagdating? Hindi ko lang po. Oh, di niya daw alam kung kailan yung ikalawang pagdating. Kailan? Buhay. Ang pagkabuhay? Hindi. Kailan? Sa paghuhukom. Sa paghuhukom, pwede rin, no? Pero tama yung sagot ni tatay. Sabi niya, hindi niya alam. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan yung ikalawang pagdating ng ating Panginoon. At yun yung sinasabi ni ate kanina, sa paghuhukom, sa end times, sa tinatawag nating general judgment. Ngayon, kailan natin gunugunitayan sa kalendar ng simbahan yung general judgment na yan? Tuwing kailan natin yan ginugunita? Clue, kakatapos lang yan. Kailan? Kailan? Christ the King Kailan? Nakasan? Christ, solemnity of the Christ the King. Yun, palakpakan natin si ate. No? Sa Solemnity of Christ the King, no, ginugunita natin, or rather, we look forward sa kung anong mangyayari sa future. Dahil darating ang ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng langit at lupa. At yun yung tinatawag nating parusia. Ito yung tinatawag nating second coming. Ito yung ikalawang pagdating. Pero sabi nga ni Kuya, at ang turo ng simbahan, turo din ng ating Panginoong Jesucristo, walang nakaalam kung kailan yun. Tanging ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya pag may nagsabi sa inyo, napaparating na ang Panginoon, sabihin nyo, bakit? Diyos Ama ka ba? Maraming nagkiklaim niyan, ha? 2000, 2012, umabot na tayo ng 2024, hindi pa naman. Bakit? Dahil walang nakaalam. Ang tanging nakakaalam lang ay ang Diyos Ama. Next slide please. So yan yung dalawang pagdating na sinasabi natin. Pero meron tayong pangatlo pa pagdating. Yan yung tinatawag nating Advent in between. Pero kailan kaya yun? Nakalagay na pagdating ng Diyos sa buhay natin. Kailan nangyayari yun? Dito, pwedeng maging iba-iba yung sagot natin. Kasi, pwedeng yung maging tanong dito, kailan mo ba nakilala ang Diyos? Kailan dumating ang Diyos sa buhay mo? Kailan yung moment na masasabi mo na, dumating ang Diyos sa buhay ko? For example, si Saint Paul, pwede nating masabi na talagang dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya noong siya ay papunta ng Damascus at nagpakita sa kanya. Si Zaccheo naman, dumating ang Diyos sa buhay niya nung tinawag siya ni Jesus, bumaba ka ngayon dyan. Si Matthew, na dating Levi, tinawag ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, pag sinabi nating pagdating ng Diyos sa buhay natin, iba-ibang experience, iba-ibang klase ng Advent. Dahil iba-iba yung kwento ng inkwentro natin sa ating Panginoon. Amen ba? Ikaw ate, kailan dumating yung Diyos sa buhay mo? Gusto mo ngayon na? Kailan? Ay naku, nahihiya siya. Ito, ikaw ate, kailan? Naku, nahihiya kayo ha. Kayo po. Anong time na may pagsubok sa buhay ko? Wow, palakpakan natin, no? Nung time daw na mayroong pagsubok sa buhay, yun yung naging time na dumating ang kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, maraming beses na dumating ang Panginoon sa buhay niya. Sa atin iba-iba, pero meron ding pagdating ang Diyos sa buhay natin na lahat tayo magiging pareho. Kailan yun? Pag tayo ay
Bukod dun sa Judgment Day, sabi ni nanay, kailan? Pag tayo ay, Matay na. of course, pag tayo ay namatay na, di ba? Yun yung pagdating talaga ng Panginoon sa buhay natin. Dahil pag namatay tayo, sinong unang makakasalamuhan natin? Si San Pedro? Si Jesus, di ba? At pag nangyari yun, pag dumating na ang Diyos sa buhay natin, sa dulo ng buhay natin, hindi naman niya tatanungin kung gaano karami yung naipon mo. Ang tatanungin niya kung gaano karami yung naibigay mo. Hindi niya rin tatanungin kung gaano karami yung bahay na naipatayo mo, pero malamang ang tanong niya kung gaano karami yung pinatuloy mo. Hindi niya tatanungin din malamang kung gaano karami yung mga achievement mo sa buhay, yung mga natapos mo. Pero malamang tanungin niya kung gaano karami yung nakatapos ng dahil sa'yo. Hindi niya tatanungin kung gaano karami yung nagmahal sa'yo. Pero malamang yung tanong niya kung gaano karami at kung gaano kalaki yung pagmamahal na binigay mo. Ngayon, yan yung pagdating ng Panginoon sa buhay natin. Paano naman yung pagdating natin sa buhay niya? Yun yung pangalawang nakalagay. Pagdating natin sa buhay ng Diyos, lumating tayo sa buhay ng Diyos nung naisip niya na tayo ay likhain. Amen? Amen ba? Pero, ngayong darating ang Panginoon, at pag merong darating, pag may darating, may aalis? Merong sasalubong. Nung mga bata ba kayo, pinapasalubungan kayo? Parang hindi No, pag may darating, merong dalang pasalubong. Pero this time, magandang pagnilaya natin sa pagdating ng ating Panginoon, ano kaya yung pwede nating gawing pasalubong sa Kanya? Kasi laging Diyos ang nagbibigay ng pasalubong sa atin. Pag tayo nananalangin, Lord, gusto ko sana ng ganito. Pak, bigay. Lord, sana ganito. Bigay din. Lord, sana makalis ako. Bigay din. Pero this time, lalo ngayong panahon ng Kapaskuhan, at nakakailang Pasko na tayo, ako nakaka-36 na Pasko na ako Nakaka-36 na. Ay, hindi pa pala, 35 pa lang. Kasi kaka-birthday ko pa lang. So, sa paulit-ulit nating Kapaskuhan, pinapaalala sa atin ng Adbyento na ang buhay natin, ang buhay espiritual natin, hindi naman yan circular Hindi yan paulit-ulit lang, di ba? Yung iba sa atin, naka-50 na Pasko na, naka-60, naka-70. Pero ang tanong, ganun pa rin ba? Pareho pa rin ba tayong tao? Pero sana, ang tinuturo din kasi sa atin ng Adbyento, lalo na pagkasama natin si Mama Mary, ang Kapaskuhan, kahit paulit-ulit yan, hindi dapat paulit-ulit, hindi dapat circular, pero dapat ito ay spiral movement, paangat ng paangat, papunta sa ating Panginoon. Kaya sana, mas mabuti tayo ngayong Adbyento kesa nung nakaraang Adbyento. Kaya kung wala tayong pasalubong sa ating Panginoon noong nakaraang Kapaskuhan, sana salubungin naman natin yung Pasko ngayon na meron tayong ibibigay. Kahit siguro yung kapatawaran dun sa mga tao na hindi na pa natin mabigyan ng pagpapatawad. Kahit siguro yung kapatawaran sa sarili natin na minsan ang hirap din ibigay. Kaya bago kayo matulog, pag nilaya natin to, ano ang pwede kong ibigay sa aking Panginoon sa kanyang pagdating?
Dahil ang Adbyento, merong dala-dala. Next slide, please. No? Ano ba yung halaga ng Adbyento unang-una? Nakalagay dito, no? Hindi ko nababasahin, pero sinasabi dyan na ang halaga ng Adbyento, nagdiriwang tayo ng Adbyento ng unang pagdating dahil inaabangan natin ang ikalawang pagdating. Yun yung halaga ng Adbyento. Nagdiriwang tayo ng Adbyento, yung unang pagdating, dahil inaabangan natin yung ikalawang pagdating. Kaya nga sabi dito sa katuruan ng simbahan, when the church celebrates the liturgy of Advent, each year, she makes present this ancient expectancy of the Messiah. So ibig sabihin, tuwing Advent season, sinasariwa natin, ginugunita natin yung paghihintay sa tagapagligtas. At bakit natin ginugunita yun? Dahil sabi doon sa CCC, by sharing in this long preparation for the Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for the second coming. So ibig sabihin, nagdiriwang tayo ng unang Adbyento dahil inaabangan natin yung ikalawang Adbyento, yung ikalawang pagdating. Pero ano yung dala-dala ng unang Adbyento na yan? Next slide, please. Yan. Ano ang dala ng Adbyento? Clue, nasa Advent wreath. No? Ang dala ng Adbyento ay pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Pero ang pinaka-importante na dala-dala ng Adbyento ay yung sa susunod na slide. Pero mamaya pa natin titignan. Unang-una, dala ng Adbyento ay pag-asa. Bakit? Bakit? Bakit sa tingin mo? Pag-asa. Dahil? Dahil umaasa po tayo. Dahil umaasa tayo. Ano ba yung dala ng Adbyento na pag-asa? Kasi nga, ang paghihintay ay pagdating sa tagapagligtas. And therefore, dun sa tagapagligtas na yon, nagmumula yung pag-asa. Tsaka 'di ba, ang Adbyento ang pinakaunang season sa kalendaryo ng simbahan. Ibig sabihin, humuhudyat ito ng panibagong taon. Pag may panibagong taon, may panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong pagkakataon. Kaya kung buhay ka pa ngayon, ibig sabihin, panibagong pag-asa. Kaya kung last year, hindi mo nagawa yung mga pagbabago mo na gustong gawin, ngayon na, may chance na naman, may pagkakataon na naman, may pag-asa na naman. Kung last year sobrang hirap, ito pinapaalalahanan tayo ng Adbyento. Darating ang Panginoon, merong pag-asa. Kaya nga yung unang sindahan natin ay yung kandila ng pag-asa. Pangalawa, dala-dala ng Adbyento na pasalubong sa atin ay kapayapaan. Bakit? Dahil darating ang prinsipe ng kapayapaan. Pag sinabi natin kapayapaan, hindi lang ibig sabihin nun absence of war, ha? Hindi lang ibig sabihin nun walang gulo. Kung walang gulo, ang ibig sabihin nun tahimik lang. Pero anong ibig sabihin ng kapayapaan? Diba sabi ni Jesus, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan, kundi pagkakawatak-watak. Dahil ang tunay na kapayapaan ay yung confidence sa sarili natin, ginagawa natin kung ano ang mabuti at ginagawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na kapayapaan. Mahirap i-achieve yun. Mahirap ma-reach yun. For example, kung nasa trabaho, di ba? Sa trabaho minsan, nandyan yung culture ng chismisan no? Di ba?
At alam natin na ang chismis, kasalanan. At alam din natin na marami dito, yan ang kasalanan. No? At kung hindi ka sumali doon sa ganong kultura, siyempre, ikaw yung pag-uusapan. Pero pag pinili mo na manatili sa ganon, pero pag pinili mo na manatili na huwag sumali sa ganon, nandun yung tunay na kapayapaan. Dahil kahit ayaw na sa'yo ng mga kasama mo, pero kung alam mo na sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, na kung ano ang tama, ang maganda, at ang katotohanan, nandun yung kapayapaan. At yun yung kapayapaan na dala ng Adbyento. Yun din yung kapayapaan na nadama ni Mama Mary nung sinunod niya yung sinabi ng anghel. Kapayapaan. Last Sunday yun. Ngayon naman, sinindihan natin yung ikatlong kandila, ang kandila ng kagalakan. Hindi ko nilagay na kasiyahan. Kasi magkaiba yung salitang saya at galak. Anong pagkakaiba doon? Sino gusto mag-explain? Sabihin, siguro nasa isip nyo, ito si Father, tanong ng tanong. Anong pagkakaiba nun, ate? Bukod sa spelling. Ang pagkakaiba nun, tama si nanay, no? Very good. Bigyan nga natin siya ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi niya, galing sa puso. Ang kagalakan kasi, o joy, ay yung hindi natatanggal. Pag sinabi natin kasiyahan, minsan ang kasiyahan, panandalian lang. Pwedeng mawala. Pero ang kagalakan ay yung kagalakan na hindi natatanggal kahit anong mangyari. Tingnan natin, buong buhay ni Mama Mary, nandun siguro yung joy. Nandun yung joy nung pinanganak niya si Jesus. Pero nung tinatakas na nila si Jesus papuntang Ehipto, natigib na din siya ng takot, malamang hindi pa rin natanggal yung kagalakan na yun sa Diyos. Siguro, nung nawawala ang ating Panginoong Hesukristo ng 3 araw, takot na takot si Mama Mary, pero malamang hindi pa rin nawawala yung kanyang kagalakan dahil may pananampalataya siya sa ating Panginoon. Kagalakan. Na kahit anong mangyari, hindi ito basta nawawala. Hindi nawawala ang kagalakan. At yun yung dala ng Adbyento. Dahil yun yung dala ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, may dala itong pag-ibig. Di ba sabi nga sa kanta ni Rosel Nava, no? Sino ba dito mga kaedad ko? 35. May mga 30. Meron ba dito mga 35 to 40? Palakpakan nga. Marami pa, no? Sino dito yung mga lagpas na ng 40? Palakpakan. Yan. Yan, no? Di ba sabi dun sa kanta, nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Sabihin natin, nang dahil sa pag-ibig, nangyari ang Adbyento. Nang dahil sa pag-ibig, ang Diyos ay naging tao. Nang dahil sa pag-ibig, ang salita ay nakipamuhay sa atin. Nang dahil sa pag-ibig, naging ina ng Diyos si Maria. Nang dahil sa pag-ibig, niligtas tayo ng Diyos. Nang dahil sa pag-ibig kanino? Nang dahil sa pag-ibig sa akin. Sabihin nyo ngang lahat, sabihin nga natin lahat ito in 3, 2, 1, nang dahil sa pag-ibig sa akin. Parang hindi kayo convinced. Hindi ba kayo naniniwala nang dahil sa pag-ibig sa inyo, sa iyo, nangyari ang lahat ng ito? Dahil ang Diyos, naging tao, hindi sa lahat, pero sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin. Kung papaano mahal na mahal ng Diyos ako, ganun ka din.
In the same way, kung gano'n niya kamahal ang pinakamasamang tao sa mundo, gano'n ka rin niya kamahal. Kung gano'n niya kamahal yung mga tao doon sa Manila City Jail, gano'n ka rin niya kamahal. Dahil sa pag-ibig, ang lahat ng ito. Pero ang pinakamagandang regalo na dala ng Adbyento ay ang nasa susunod na slide. Next slide, please. Of course, ang kaligtasan at si Kristo. Yan ang pinakadakilang daladala ng Adbyento. At yan ang dahilan ng Adbyento. Bakit may unang pagdating? Dahil para sa kaligtasan natin. Bakit may unang pagdating? Dahil kay Kristo. Bakit din may pangalawang pagdating? Para rin sa kaligtasan natin. Bakit din may pangalawang pagdating? Dahil darating uli si Kristo. At yung Advent in between, yung Adbyento sa sarili nating buhay, doon pa rin babagsak. Dahil sa kaligtasan natin at dahil kay Kristo. At ngayon, dahil Year of Hope nitong next na taon ng simbahan, doon naman tayo mag-dwell. Dahil kanina pinag-usapan natin yung pag-asa, ano naman ang pag-asa? Next slide, please. No, dala ng Adbyento ang pag-asa. Next slide, please. So, Pilgrims of Hope, no? At sa Pilgrims of Hope, gumawa ng papal bull o ng sulat si Pope Francis. No? Na ang title ay, next slide please. Yan. In English na lang, no? Ang title ng sulat ni Pope ay Hope Does Not Disappoint. Sabihin nyo nga, Hope Does Not Disappoint. Anong Tagalog nun? Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Pero ano ang pag-asa? Pag sinabi nating pag-asa, hope is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness. In other words, sa madaling salita, ang pag-asa ay yung ating pagnanais sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lahat ng pag-asa natin ay dapat doon nakatuon. Lahat ng inaasahan natin ay dapat nakatuon at nakaugat sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. At kung tutuusin, no, yung hinuhugot nating pag-asa sa Adbyento, yung hinuhugot nating pag-asa sa Pasko, doon din papunta. Dahil yung pag-asa natin kay Kristo, ay dadalhin tayo sa pag-asa natin na katulad niya, tayo rin ay muling mabubuhay. Na katulad niya, tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang lahat ng ating pag-asa ay nagmumula dapat sa ating pag-asa na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun din yung pag-asa ng Adbyento na binibigay sa atin. Next slide, please. No? Spes non confundit. Ito yung title ng sulat yung papal bull ni Pope Francis. Sabi, hope does not disappoint because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Sabi, hindi nabibigo ang pag-asa dahil yung pag-asa na yan ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos lagi sa atin. Kaya yung taong nawawala na ng pag-ibig, nawawala ng pag-asa. Yung tao na hindi maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, nawawala ng pag-asa. Tignan nyo yung katabi nyo. Mukha ba may pag-asa pa yan? Ha? Grabe naman makawala. Ay, siya, hindi ikaw naman. Kayo talaga, papagalitan nyo pa ako. Para daw magising, no? Pag-asa. Yung pag-asa din ito,
Yung pagbubuhos ng pagmamahal na ito, kailan nangyari? Adbyento, Pasko. Bumuhos yung pag-asa dahil bumuhos yung pagmamahal ng Diyos. Next slide, please. Now, sabi, ang pag-asa daw ay nangyari kay Mama Mary. Or hope finds its supreme witness in the Mother of God. Ang pag-asa ay nakakita ng pinakadakilang saksi sa ina ng Diyos. So, ibig sabihin, sino ang nagkaroon ng pinakamalaking pag-asa? Sino ang naging modelo ng pag-asa? Walang iba, kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya, sa Kanya tayo ngayon humugot din ng pag-asa ngayong Adbyento. Sabi doon sa papal bull ni Pope Francis, in the Blessed Virgin, we see that hope is not naive optimism, but a gift of grace amid the realities of life. Like every mother, whenever Mary looked at her son, she thought of his future. Ibig sabihin, yung pag-asa daw, hindi lang yan, umaasa ka lang talaga dahil wala kang magagawa. Hindi ito umaasa ka dahil sumusugal ka. Pero umaasa ka dahil yung pag-asa na yon, merong pinaguhugutan. At ano yung pinaguhugutan nun? Yung grasya ng Diyos. Makikita natin kahit si Mama Mary, tuwing tumitingin kay Jesus, humuhugot siya ng pag-asa. Buong buhay ni Mama Mary, punong-puno ng pag-asa. Next slide, please. Don't worry, konti na lang to. No? Sabi, surely she kept pondering in her heart the words spoken to her in the temple by the elderly Simeon. This child is destined for the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed, so that the inner thoughts of many will be revealed, and the sword will pierce your own soul too. So, ibig sabihin dito, no? Sa gitna nung naranasan na yan ni Mama Mary, ikaw ba naman, may dala kang bata, sabihin sa'yo, ikaw, yung anak mo magkukusya ng mga gulo dito. At ikaw din, parang tutusukin ng punyal. So, anong magiging reaction mo nun? Pero kay Mama Mary, naging ugat pa rin yun ng pag-asa. Kahit na next slide please. At the foot of the cross, she witnessed the passion and death of Jesus, her innocent son. Overwhelmed with grief, she nonetheless renewed her fiat, never abandoning her hope and trust in God. Ganito kasi kumikilos yung pag-asa eh. Sabi kanina nabanggit yung pagsubok. Nakita natin dito, dalawang pagsubok na yung dumaan kay Mama Mary. Nung dinala niya sa templo si Jesus at sinabi ni Simeon, ang batang ito ay magiging dahilan ng pagangat at pagbagsak ng marami. At kahit ikaw, ang puso mo'y parang tuturukan, tatarakan ng punyal. That's one. Pangalawa, nung nasa paanan siya ng krus at tinitignan nakabayubay yung kanyang anak, hindi ka ba mawawalan pa ng pag-asa nun? Hi, Father Jess. Next slide, please. No, in this way, sabi daw sa ganong paraan, Mary cooperated for our sake in the fulfillment of all that her son had foretold in announcing that he would have to undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribe, and be killed, and after 3 days, rise again. So, ibig sabihin, sa lahat ng nangyari kay Mama Mary, sa lahat ng pinagdaanan niya, kasama ang ating Panginoong Hesukristo, mula nung Annunciation, na punong-puno na siya ng takot, hanggang sa bit-bit niya na, hanggang sa kalong-kalong niya na yung walang buhay na katawan ng ating Panginoon, hanggang sa resurrection, hindi nawala yung kanyang pag-asa. Hindi nawala, hindi nabigo
ang kanyang pag-asa. At totoo, ang pag-asa ay hindi nang bibigo. At ngayong Adbyento, inaanyayahan tayo, hugutin natin ang ating pag-asa kay Mama Mary. At katulad ni Mama Mary, hugutin natin yung pag-asa natin kay Kristo. Dahil kung hinuhugot natin ang ating pag-asa kay Kristo, sa panalangin ni Mama Mary, makakaasa tayo. Hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa. Next slide, please. No, in the travail of that sorrow, offered in love, Mary became our mother, the mother of hope. Dahil dun sa naranasan niya, naging ina ng pag-asa si Mama Mary, naging ina din nating lahat. Next slide, please. And so, tulad ni Maria, basahin nga nating lahat. Tulad ni Maria, maghanda tayo sa pagdating ng Panginoon ng may pagmamahal, pananampalataya, at pag-asa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa ngayong gabi, may mapulot tayo kahit konti. At sa mga konti na yon, lagi nating tatandaan, ang Adbyento ay may handog. Ang Adbyento ay may daladala. At ang daladala ng Adbyento, higit sa lahat, ay si Kristo at ang kaligtasan. At mula kay Kristo, katulad ni Maria, tayo ay humugot ng pag-asa. Pag-asa sa ating buhay. At habang humuhugot tayo ng pag-asa, pagnilayan natin, isipin natin, ano naman yung ihahandog natin sa ating Panginoon ngayong Kapaskuhan. Amen. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat at tayo manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, maghanda tayo kasama ni Maria sa panalangin, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po at magandang gabi.